Aho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 4. Ang cute nun na. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Lamig na. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Isang maulang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. Thank God it's Friday. Lakay, may kapalit na pala yung ninakaw na batingting sa'yo. Oo, eto. Ayan. Oh, congratulations, Lakay. Thank you, bakit? Grand Slam ka na this year, ha? Yan Nangungulekta. Kailangan, sabi ko sa'yo, bibili ka na ng eskaparate, di ba? Yan na ako, boss. Na Sabi, na ba iba? At narito po mahabigan ng headlines na ating mabalita ngayong araw ng Biyernes TGIF. It's sweldo. May sweldo na ba tayo? yung iba, Lakay, yung iba wala. Ganun ba? Kasi may 31 pa, di ba? Kaya nga, di pa kasi ginawang holiday yung 31. Wala. Tamlay. At sa ating mga headlines, long weekend exodus na mga pasahero para sa barangay at SK elections at undas. Nako, nagsimula na sa mga bus terminal at daungan at maging sa airport. Planong libreng sakay sa National Capital Region na purnada. Pinag-aaralan pa kung ipatutupad ay gross o net contracting ayon yan sa DOTR. BSK elections at paggunita ng undas, uulanin sanhi ng low pressure area. May LPA pala. Amihan at Shearline ayon sa Pag-asa. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo nakaumang sa susunod na linggo. Diesel at kerosene may tapyas presyo. LPG naman tataas. Samantala, hirit na 750 pesos na legislated minimum wage increase sa buong Pilipinas. Muling binuhay, iginit na pagtibayan sa Kongreso. Mindanao Railway Project tuloy na tuloy pa rin kahit nagkaaberya sa pagkukunan ng pera ayon yan kay DOTR Undersecretary Chavez. Chinuchubi ba tayo ng China? Di wag, di don't, Lakay. Tayo sa Japan. Ayan. Mas sigurado pa. Yan. Pilipinas at Amerika palalakasin pa ang military engagement sa kasunod ng pinakauling harassment ng China sa West Philippine Sea. Mga armadong grupo na ispatan sa Bukay Abra, PNP agad pinakilos ng COMELEC para ito ay mabantayan. Barangay election pa lang yan, ha? Agriculture Assistant Secretary Christian Evangelista at FTI Vice President John Gabriel Trinidad. Nako, pinasisibak dahil sa manumalyang pagbili ng sibuyas. Ito pala yung mga gobyerno pala yung mga nagho-hoard ng sibuyas. Higit 100 bilyong pisong pondo inilaan ng Department of Budget and Management para sa National Health Insurance Program sa 2024. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig?
At sa detalye ng ating mga balita, standby Miss Leta Narciso, si Congressman Ralph Recto na nga ba sa Department of Finance, at Mayor Albi Benitez na nga ba sa Department of Human and Urban Settlements. Nagsimula na nga dumagsamahabigan sa mga terminal, bus terminal, mga puerto at paliparan ang mga magsisipag-uwian para sa barangay at SK elections at maging ang undas sa susunod na linggo. Ngayong araw nagsimula ang holiday exodus o pagdagsa ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ayon kay Jason Salvador, spokesperson ng PITX, inaasang abot ng 1.6 million. Wow! Ang mapaserong mag-uuwian sa mga probinsya ngayong long weekend. Tiniyak naman ni Salvador na may sapat na masasakyan ang mapasero matapos magipagkoordinasyon sa LTFRB para naman sa special permit ng mga bus. Payo ni Salvador sa pasahero na mag-advance booking na para siguradong may masakyan at hindi na pumila pa ng matagal. Samantala, bantay sarado na rin ng Philippine Coast Guard ang mga daungan sa bansa habang nakatutok din ang mga otoridad sa ating mga paliparan. Samantala, inaasahang bahagya lamang ang magiging pagtaas ng bilang ng pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ngayong long weekend. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni MIA OIC Brian Co na normal pa ang sitwasyon sa paliparan pero simula sa araw na ito ay inaasahang tataas ng 10% ang dami ng biyahero. Posible rin umano na hindi magsabay-sabay ang mga pasahero dahil sa long weekend. Ang iba ay babiyahe pagkatapos pa ng eleksyon sa Lunes. Ito ang pahayag ni Brian Co. Yes sir, what we're expecting po dahil medyo mahaba-haba yung weekend, medyo na-spread out po yung paglalakbay ng ating mga pasahero. Kaya hindi siya parang naipon na sabay-sabay silang biglang Yun. day. So medyo staggered po ang pag-alis. Although we are seeing that the first 3 days, itong Friday, Saturday, and Sunday, yan yung pinaka-peak natin para sa mga papaalis ng Maynila. At dahil it is raining in Manila, Metro Manila, abay matindi ang traffic ngayon, Miss Teya. Oo, lakay. Ayan, bukod pa sa magsisipag-uwian, it's swell day yung iba. Friday. Ayan, puntahan sa mall, mga groceries natin mga hawain pauwi. Ayan na, pasalubong. Alamin nga natin ang traffic situationer mula sa MMDA Metro Base. Si Joel Wahe. Joel, kumusta ang traffic ngayon na pare ko ngayong Biyernes na umuulan? Magandang hapon po sa inyo dyan at lahat po ng mga nakikinig sa DZRH. Tama po kayo, nagsimula na nga pong bumagal yung EDSA natin sa may southbound lane. Diyan sa may Kaingin, mabagal na po yung usad dyan hanggang dito sa may U-turn slot sa may Bansalangin. Maluwag man dyan sa may West Avenue hanggang Quezon Avenue, pero bago umakyat sa Timog Flyover, mararanasan na po dyan yung katamtaman hanggang sa mabagal na daloy, patungo na dito sa may Ortigas Flyover. Dahil mabagal na rin po yung flyover ng Ortigas na patungo sa may Meralco Avenue. Yung may sa patungo po sa may EDSA, bahagyan luluwag lang yan hanggang dito po sa may Show Boulevard. Magmula dyan sa may Boni, muli pong mararanasan yung katamtaman hanggang sa mabagal na halos dumuktong po yan patungo dito sa may Rojas Boulevard. Yung northbound lane naman ng EDSA, yung mga nanggagaling po ng Rojas Boulevard nakakaranas din ng pagbabagal hanggang sa may Top Avenue. Maging dyan sa may Magallanes, mabagal na po yan hanggang dito po yan sa may Kalayaan Avenue. Guadalupe, katamtaman hanggang sa mabagal din yan na halos magduktong din po yan yung daloy ng trapiko natin patungo po dito sa may Aurora Boulevard. Bahagyan luluwag lang po pagtawid po sa intersection ng Aurora Boulevard patungo po dyan sa may Timog Avenue. Pagsapit ng Quezon Avenue, muli pong babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may pa-U-turn slot dyan po sa may North EDSA. Maluwag naman sa may Congressional patungo po ng Balintawak. Paalala pa rin po sa ating mga motorista, patuloy po rin po nating ipatutupad yung number coding ngayong araw na to. Magsisimula po yan mamayang alas 5 po ng hapon, magtatapos po ng alas 8 ng gabi.
Yan po muna yung may bibigay Joel. kong ulam. Yes, sir, opo. Ayan, sa ganitong traffic, wala ka bang may re-recommenda na alternate routes para maiwasan ang super traffic? Oo, yung mga mabuhay lane na tinatawag, di ba, Lakay? Opo, pwede rin naman po yung mga sa mabuhay lane natin. Kasi itong C5 natin, medyo nagbo-volume na rin po sa may C5 natin. Kung diyan naman natin yung mga nanggagaling dyan sa may FBR, B. Serrano, mabagal po yan, yung pa-southbound lane ng C5. Hanggang dyan po halos sa may pa-Ortigas po. Akala sabihin mo, dahil matraffic mag-happy hour muna. Ay, para lumipas yung oras. Tama po kayo kasi natapat yung iba, nagsweldo na yan. Friday, payday, tas may long weekend, ayan, nagbo-volume. Masahan na rin ho natin, baka mamayang mga alas 5 o rush hour po, makadagdag volume din ho yung mga sa provincial terminal natin, provincial bus terminal. Siyempre, maraming mag-uuwian po tayong kababayan. Maaring mag-volume din po yan. Yaman rin lang naman, Lakay, kausapan natin si Sir Joel. Yun po bang kumakalat na information na tatanggalin na yung window hours, Lakay, kapag ka sa coding, yung window hours sa mga coding na sasakyan, i-abolish na ba yun ngayong season o wait for further announcement? Wala, hindi totoo yung kumakalat. Hintay po tayo sa announcement po. Wala pa naman po sa ating ibinababang memo o instruction regarding po dyan sa pagtatanggal po ng window hour na yan. Ang masisigurado lang po namin, yung darating na October 30, yung November 1 at November 2, yun po, maaaring lifted po yung number coding natin. Yung alanganing petsa na ayaw deklara ng Malacanang. Oo. Yung October 31, Martes yan, Joel. Opo. Tuloy ba ang number coding? Meron po tayong coding po ng Martes. Siguro magantay din po tayo ng announcement. Kung isasama na po ba yan. Pero sa ngayon po, wala pa po. At hindi po natin masabi. Baka umasa rin po yung mga kababayan kasi natin. Opo. Okay, Joel, maraming salamat. Magandang hapon. Thank you. Salamat din po sa inyong lahat dyan. Ingat po kayo. Joel Wahe, mahabigan ng MMDA Metro Base. So, halos lahat ng Metro Manila ngayon mahabigan. Matraffic, lalo't umuulan-ulan. Lalamig na nga malakas pa aircon dito. Nanginginig-nginig na sa lamig. Tuloy pati boses ni Miss Teya, nanginginig. Palyado ka, ha? Pasensya na, Lakay. Ano ba nakain mo? Ba't ganyan ang boses mo? Iba yung nalunok ko, mabuhok. Sabi ko, iwas-iwasan ko na yung balot na yan. Ayan, nasabi ko sa iyo ha? Kung di mo kaya, tanggalin mo yung sisiw para di ka makain na mabuhok-buhok. Oo, kung di ko kaya, tanggalin ko yung buhok. Babalikan po natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Mga armadong grupo na naispatan sa may Bukay, Abra. Abay, pinasusubaybayan ng COMELEC sa ating mga otoridad, particular sa PNP. Naku, kakatakot na ha. Samantala, yung isang warship ng Amerika mahabigan, yung barkong warship na Ronald Reagan, pinaglayag po mahabigan nagpunta na sa may West Philippine Sea. Mukhang aalalay sa ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy dahil nga dito sa harassment ng China. Ayan, sana hindi magkagirian. At opisyal ng Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista at FTI Vice President Jana Gabriela Trinidad pinasisibak dahil sa manumalyang pagbili ng sibuyas. Nako, meron pang isa dyan na yung suspended. Si Ma'am Ruth, ano nga ba ang apelyido ni Ruth? Ayan, basta si Ruth Morales. Morales tuloy. Sa Bali. Hindi naman Ruth Abaw. Mga apelyido ni Ruth dyan sa USEC ng DTI, Mr. Espiritu. Samantala, hirit na 750 pesos na legislated minimum wage sa buong bansa. Muling binuhay sa Kamara de Representantes. Ang Castelo, Lakay? Ayun, Castelo, Ruth Castelo, ayan. Suspended pa hanggang sa ngayon dahil pati sa customs nakikialam yung pala kanila pala yung sibuyas. Ayun lang.
sibuyas pa lang yan. Naku po, bawang pa. Bigas pa. Ayan. Asukal pa. Ayun, naku, Ngangay. magkakaungkatan na yan. Amin, aminin. Ang detalye po ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. It is raining in Metro Manila. Ingatan mo ang bumbunan mo, Mr. Michael is my guy. Mr. Michael is my guy. Abay, ingatan niyo po ang iyong bumbunan, ha? Baka kayo po ay sibudid, ha? Baka mahawa sa akin, lakay. Oo nga't lalo uso po ang trangkaso ngayon. Oras sa Miss Teya. Alas 4:25. Champion. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Ilang days before Christmas, Ninang Teya. 59 days. Wow, ang bilis. Gusto ko yan. Oras, Mr. Eric Canoy. Oras, Miss Teya. Ganap ng alas 4:33. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Alamin natin ang detalye ng ating mga reports. Standby, let. Wala. Ang ating Commander-in-Chief, ang Pangulong Marcos, nako. Pinaghahanda po ang Armed Forces of the Philippines, ang militar, na depensahan ang buong Pilipinas, buong archipelago. Wow! Kakayanin ba natin? Ikaw konti lang yung barko natin. Yun, sa tanong ko, pero how? We can call a friend, big brother. Sige. Ayan. Kay si Ronald Reagan, nandyan na sa West Philippine Sea. Ayan. Pang ilang pinakamalaking warship ba ng Amerika kaya ang Ronald Reagan? Alam kong pinakamalaking warship nila yung barko mga brethren ni Brother George Washington. Ayan, laki yan, ha? Inakyat namin nung dumaong dito sa Manila bay minsan nung pumunta rito, ha? Kumusta, lakay? Ang Ano laki-laki, feeling? naku, Diyos ko. Kasi laki yata ng ha? Malaki pa sa buong MOA. Wow! Ganyan. Nalakad mo ng buo, lakay. Ay, yan, laki-laki. Hindi na. Mga bibiyahe ngayong eleksyon at unda sa pinaalalahanan ng Philippine Ports Authority. Yung mga sasakyan ng barko na bawal magsakay ng meat products. Ha? Ganon? Bawal magsakay ng Longganisa? steak, langgunisa. Tosino? O kaya tosino. Ayan, ano pa, bulalo. Ayan, tapa. Ha? Madi? Akala ko sa abroad lang yan yung mga papasok dito. Dahil sa African ASF lakan mo. Ano ba 'yon? African Swine fever. Aris number 8, Christian naman yun, pati ba tinapa kahit hindi fresh, Christian? Kahit tapa, bawal? Hotdog, ganyan. Ayan, paano kung nakadilata? Ayan, sa bagay, may tuturing pa bang meat products yung nakadilata? Ayan, nakadilatang baka. Ayan. Karne Norte. Corn beef. Aris number 8, Christian Manyo, please come in. Christian. Lakay at Teya, abiso nga sa mga bibiyahe ngayong halalan at undas, bawal magdala ng meat products sa pantalan patungo ng ilang lalawigan. Ayon sa Philippine Ports Authority, ito'y base sa guidelines ng iba't ibang local government units at national agencies dahil sa nagpapatuloy na banta ng African swine fever at iba pang sakita. Sa inilabas sakay na listahan ng PPA, bawalan lahat ng meat products sa pantalan ng Batangas at Quezon na tungo ng Marinduque. Bawal din sa mga pantalan ng Dumaguete, Siquijor, Larena, Panay, Negros Occidental, Bacolod, Banago, Zamboanga, Misamis Occidental, Osamis, Danao del Norte at Iligan. Bawal naman ang pork, naging ang chicken products sa Calapan, Misamis Oriental at Cagayan de Oro. Bawal naman sa Matnog Port sa Bicol na biyaheng Visayas at Mindanao ang buhay na baboy, naging ang processed at frozen pork products tulad ng longganisa, tosino, ham at bacon na walang kaukulang dokumento para ibiyahe. Habang sa mga pantala naman sa Masbate ay pinagbabawal ang pagsasakay ng pork products mula sa Cebu, Pilar, Teodoran at Lucena na walang permita. Samantala hindi naman pahihintulutan ang mangga sa pantalan sa Puerto Princesa.
Bawal din ang pork product sa Sibulan, maging ang chorizo at karne ng kambing. Maging sa pantala ng Buladaw, bawal maging ang sikat na chicharon mula sa karkar. Ganon din lakay sa Christian, Bohol. Yes, pati lakay. chicharon bawal? Yung chicharon lakay sa karkar, bawal yan. Sa Ay, pantalan bawal. ng Buladaw. Bawal din daw yan lakay. Ganon din sa Bohol na bawal ang buhay na baboy, maging ang raw at cooked meat products tulad ng embutido, siomay at lechon na walang kaukulang dokumento lakay. Yan yung mga bawal. Paano yung mga lechon na Cebu, bawal din? Oo. Bawal lakay dahil yun ay may tuturing na pork product. Kaya nga mukhang dadali na lang lakay. Yung assorted biscuits sa mga probinsya. Yung magiging Katulad timba ng mga after. oil sa timba. At lata. Dahil ay meron pa rin daw banta ng African swine fever, maging ang ibang sakit na posibleng kumalat. Okay. Kumusta ang lugar mo? Nasaan ka? Umuulan ba dyan sa lugar mo, Christian? Dito lakay sa bahagi ng PTX, medyo humina na yung malakas na buhos ng ulan mula kanina. At lakay sa ngayon, update lang as of 3 p.m. Nasa 75,000 na yung foot traffic dito sa PITX para umuwi ng probinsya. Ayan. Okay. Maraming salamat, Christian. Back to you, Lakay and Thea. Mr. Gigolo Christian Manyo. Samantala, seaworthiness ng masasakyang pandagat na bibiyahe ngayong BSK elections at undas dapat tiyakin ng Marina at PCG ayon kay Senator Jinggoy Estrada. Ang detalye hatid sa atin ni RH28. Raymond Adpaas. Raymond. Mr. Mayor, pinatitiyak ni Senador Jinggoy Estrada sa Marina at Philippine Coast Guard ang seaworthiness ng mga sasakyang pandagat ngayong uwian ang ating mga kababayan dahil sa barangay at SK election at undas. Ayon kay Estrada, dapat matiyak na kaligtasan ng ating mga kababayang maglalakbay sa mga sakyang pandagat. Ngayon pa lang ay dapat suspusan ng inspeksyon ng Marina sa mga barko at bangkang pangpasahero. Kailangan matiyak ang life-saving equipment, may life-saving equipment ang mga ito at sumusunod sa safety standard at wala dapat overloaded sa mga pasahero upang maiwasan ng mga sakuna. Sariwa pa sa isipan ng ating mga kababayan ang nangyaring paglubog ng MV Aya Express sa Binangonan, Rizal noong buwan ng Agosto na patungo sana ng Talim Island na ikinamatay ng halos 30 katao. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ito si Raymond, sa lugar mo, kumusta ang panahon dyan? Nasa Cavite na ako, Mayor, katatapos lang ng malakas na buhos ng ulan. Ayan, pero wala na, tapos na. Ngayon, awa ng Diyos, tumila naman na at may ambon-ambon pa pero hindi nagaya kanina, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Pero rain or shine, rain or storm, sabi ng PITX ay ayan, hindi po magsasara ang Parañaque interchange, ano nga ba to? PITX? Parañaque Wait lang, Lakay, kaya natin to. Yan, PITX na nga. Si GMJ Santiago, ha? Parañaque Integrated Terminal Ayun, Exchange. sabi ko na nga ba ha? Integrated Terminal Exchange. In short, PITX. GMJ Santiago, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Deo, at magandang hapon din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapong ito. Teka, wrong number, hindi pala PTEX, PPA pala kasi ito. Ayan, Sorry. Pareho kasi nga J Jason Salvador ba yung sa PITX? Anyway, Opo, Sir Deo, mas magandang lalaki po yung Jason Salvador. Paligay ko, lamang kayo ng 5 paligo, GM. Yan. Anyway, GM, so ano po ang paghahanda natin? Ano po ang warning natin? Paalala sa ating mahabayan sasakay ng barko at siyempre, mga taga Coast Guard. Well, handang-handa na po ang mga pantalan po natin, Sir Deo, no, sa pagdagsa po ng mga kababayan natin ngayong biyahe po nila pauwi sa kanilang probinsya para po sa undas at para po sa barangay at SK elections. Tayo po ay nag-inspeksyon na po sa mga pantalan natin
At ang yun pong lahat ng mga port managers po natin sa lahat po ng pantala natin sa buong Pilipinas ay nagkanya-kanya rin pong inspeksyon para masigurado pong maayos yung mga pasilidad at para ma-accommodate po yung mga kababayan natin. At nag-issue po tayo ng no-leave policy po sa lahat ng frontline personnel natin sa PTA simula po ngayon hanggang sa November 3. At yung pong ating malasakit help desk po ay 24/7 na pong operational. Nag-give up din po tayo, Sir Deo, ng ating pong security forces. Fully activated po yung ating port police, yung Philippine Coast Guard po, yung PNP Maritime, pati po mga K9 units natin, at pati po yung mga baggage x-ray machines natin, mga body scanners din po. Wala naman pong report na maaring wala namang manggugulong GM. Safe po ba tayo? Well, so far po, wala naman po tayo natatanggap na report, Sir Deo, no? Pero bagamat wala pong tayo natatanggap na mga report na nakaambang kaguluhan, yung pong ating mga security personnel po ay nakahanda naman po kung ano man po ang mangyari sa atin pong mga pantalan. Pasensya na po, GMJ, kasi nabanggit kanina ni RH8 Christian Manyo na bawal po ang mga meat products na ibiyahe. Ang tanong ko po, paano nyo po i-check kung merong meat? Alam nyo naman po, ang ating mga kababayan, medyo may pagkasutil pagka minsan. Paano kung nabalutan ng maayos ang mga karneng iuwi sa kanilang mga minamahal sa buhay na papasalubungan? Paano nyo po ma-check kung wala silang karneng dala? Well, unang-una po, ma'am, ang kaklarify ko lamang po, no? Maganda po siguro yung mga kababayan natin sa kanilang pagbiyahe. Checkin po nila yung destination nila kung anong klaseng produkto po ba ang pinagbabawal. Kasi po, hindi naman po lahat ng meat products, generally, yun lamang pork at saka pork products po, processed pork products ang pinagbabawal. At mga chicken products po, yun ang at saka live chicken ang pinagbabawal po. Meron po kasi tayong Sir Deo, mga baggage x-ray machines po sa ating mga pantalan at ma-check po talaga yan lahat po kasi ng bagahe ay pinapadaan po sa baggage x-ray machines at nakikita po doon kung ano po yung laman ng bagahe at kung may kahinahinala po halimbawang produktong ng baboy o ng manok, yan po ay pinapalabas para ma-inspection. Kahapon po tayo po nag-inspection sa Batangas at meron na pong nakumpiska yung Bureau of quarantine na mga longganisa doon na papunta pong Mindoro. Yun, nabutit na clarify natin GM Santiago, sir, kasi akala po namin lahat ng meat products yung pala ay chicken at pork lang. So pwedeng baka, beef, steak, yan beef o kaya tapang kabayo. Yan. Yes po, Sir Deo. Pero maganda po nga siguraduhin po nila sa kanilang destination, katulad po halimbawa sa pagkakaalam ko po kung sa Palawan, wala naman po yata pinagbabawal na pork products, pero pinagbabawal naman po ang mangga. So, mas mabuti po siguraduhin nila kung ano po yung mga pinagbabawal. Ayun. Dahil palang bawal. Bakit bawal ang mangga sa Palawan, GM Santiago, sir? Well, ano po yan, Sir Deo? Tayo po pinaubaya po natin yan doon sa probinsya po at saka sa Bureau of Plant Industry, no? Yung pong pagbabawal po ng mga pagtatransport po ng mga halaman po o mga prutas dahil marahil po meron po silang pinoproteksyonan pong o kinakatakot na disease na kaya ayaw po nila sigurong ma-infiltrate ng mga ibang gamit po galing sa ibang bayan. Di mas lalo pa sa Guimaras. Di ba, Guimaras, mangga ang produkto nila dyan. Tama po, Sir Deo. So, yun naman pong sinasabi ni Sir Christian po kanina, doon po sa listahan, makikita po ng mga kababayan po natin yan doon po sa social media pages ng TPA at sa Facebook po. At extensive po yung listahan doon ng mga lahat po ng destinasyon na nagbabawal. Tingnan na lamang po nila doon para they will be properly guided po. GM Santiago, sir, maraming salamat po. Magandang hapon at thank God it's Friday. Thank you. Maraming salamat po, Sir Deo, at magandang hapon po. Mga kaibigan, ang mas magandang lalaki kaysa kay Jason Salvador ng PITX, GM J. Santiago ng Philippine Ports Authority. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalaro? Pero si Jason ang kausap natin, mas magandang lalaki naman kaysa kay... Depende kung sino kausap lakay. Hindi,
Hindi, actually pare-pareho maganda yan. Ayan. Yan. Maganda lalaki pareho yan. Samantala, standby Let Narciso. Wow. Ano ba itong bakit ganito ang order na ating Commander-in-Chief Pangulong Marcos? Pinaganda po ang AFP na depensahan ang buong kapuluan. Naku, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi nito, ha? Kasi mukhang may worship po ang China mahabigan na ano, ha? Patungo sa ambang bahagi ng South China Sea. Dito ba sa malapit sa Pilipinas o malapit dun sa Taiwan, ha? Kaya dumating na si Ronald Reagan. Ayan. Yung worship naman ng Ronald Reagan na Amerika. Andyan na po sa South China Sea. Wow. May natunagan ba silang ngayon na ba sasakupin ng China ang Taiwan? Naku po. Na sinasabi nilang probinsya? Ha? Naku. Abay, alamin natin sa Intel community yan. At sa ating mga international news agencies na sumusubaybay po dito sa isyong ito. Ako, Diyos ko, wag naman tayong magaya sa Israel at Gaza at Ukraine at Russia. Ha? Kaya dapat kailangan ni makalma lang. Makalma lang at peace on earth po tayo. Ha? Peace be with you, guys. Peace be with you. Standby Lent Narciso, standby Edniel Parosan. Naku, yung mga kandidatong magbabayad daw sa NPA, New People's Army, para makapagkampanya sa kanilang lugar, teritoryo, abay binalaan ng NTF LCAC. Standby Grace Vera Sansano, standby Miss Alia Catlo Deport. Boy Abunda at Chris Aquino nag-reunion sa Amerika. Ganon. Gusto ko ng balita. Standby sa ating mga reports. Oras, Miss Teya. Ganap ng alas 4. Ayan, gusto ko yan. Ayan. Ulit-ulit lakay. Ayan. Ice cream. Ganap ng alas 4:49. Standby sa ating mga reports. Abay, batiin mo natin itong mga magbe-birthday. Baka, ito nga pala. May tanong si paring Victor De Leon Lima. Ayan, lakay, ha? Pakicheck nga kay General Manager J. Santiago ng PPA. Kasi pati daw ba yung luto? Ayan, kasi bawal ang pork tsaka di ba? Chicken. Paano daw yung paborito niyang chooks to go? Ayan, at tsaka Chicken Joy, ha? Bawal sa kahit bawal daw din? yung mga cook, yun nabanggit ni Christian Lakay. Just depende sa local LGU kung alin pa yung mga ipagbabawal nila, nakakaiba. Sayang naman, ha? Dahil pa naman gusto mga mag-uwi pa sa lubong ng chooks to go. Ang sarap niyan, ha? Happy birthday muna kay... advance happy birthday. Bukas pala ang birthday ni Senator Alan Peter Cayetano. Senator Alan, happy birthday. Binabati ka yung dating girlfriend na taga-UP, ha? Ayan. Mayor Lani Cayetano. Best friend ni Mayor Abby. Hindi raw sila close. Ayan. At happy, binabati rin po ni Konsehal Raul Aquino. Happy birthday. Laban tayo dyan. At si Congressman Brian Yamsuan. At happy birthday din kay former Secretary Eliseo Rio Jr. ng DICT. At si Kuyang Fahad Al-Rasid Said Lukman. Happy birthday Kuyang Fahad. At ganoon din kay Kuyang Manny Domingo Beltran. At kay Kuya Don Pinto, ha? At binabati natin sina happy birthday din kay Kuyang Kapitan Ading Salvador ng Barangay Aluwa, San Isidro, Nueva Ecija. At Kapitan Mista Edsel Salvador del Rosario ng Barangay Tabon, San Isidro, Nueva Ecija. At si John Padjernos ng Barangay Limbakin, Haen, Nueva Ecija. Puro taga Nueva Ecija ito, ha? Ba't hindi natin si ating Shirley Daes ng Barangay Campo Aguinaldo, Quezon City? Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang report mula sa Malacanang. Anak ko, ha? Ano ba natutulungan ng ating Commander-in-Chief Pangulong Marcos? Kaya ang Pangulong Marcos po mahabigan, pinaganda po ang buong Armed Forces of the Philippines. Ang ating militar na depensahan ang buong arkipelago, buong Pilipinas. Di mula Batanes hanggang Tawi-Tawi niyan.
Alamin nga natin ang detalye mula kay Arrest number 14, Let Narciso. Ano ba ang nakikita? Ha? Meron bang imminent external aggression? Arrest 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Mistea nanumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong promote na general ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang talumpati, nagbigay ng direktiba ang Commander-in-Chief sa AFP Generals na maghandang ipagtanggol ang buong kapulungan. Ayon sa Pangulo, malaki ang inaasahan niya sa mga ito para tiyaking mas magiging flexible at mabilis tumugon sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Binigyan din ni Pangulong Marcos na dapat maging handa ang mga sundalo, maging mas magaling at matatag sa pagbabantay at pagdepensa sa buong kapuluan laban sa ano pa mang mga pagbabanta. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. I urge you to further enhance joint planning and operations to ensure interoperability across all AFP units and platforms. Kabilang sa mga nanumpang bagong general, si AFP Chief of Staff Robio Browner. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. At sandali lamang, Milky. Isunod ko na itong kaugnay na balita dahil tinalakan ng Pilipinas at Amerika ang pinakauling harassment ng China sa West Philippine Sea. Sa isang joint statement, ibinalita ng dalawang bansa na nag-usap si Defense Secretary Gilbert Chodoro at US Defense Secretary Lloyd Austin ukol sa nangyari. Tiniyak ng opisyal ang proteksyon sa isa't isa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na sumasakop sa public vessels, aircraft, armed forces at Coast Guard sa South China Sea. At nangako sina Chodoro at Austin na dodoblehin ang bilateral coordination at interoperability engagement ng dalawang pwersa kasunod ng pinakahuling pangharas ng China. Sa bahagi ng US, tiniyak ng Amerika ang ironclad commitment ito sa Pilipinas. Gayon din ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ano kaya ang dahilan? Bakit pinadala dito yung isang warship ng Amerika sa South China Sea, ang barkong Ronald Reagan? Samantala, panukalang bumuo ng hiwalay na pension system para sa mga OFW baka magresulta ng pagtaas ng SSS contribution. Sinong may sabi niyan? Alamin natin sa report ni RH12, Milky Reganan. Manang Milky. Lakayateya, kailangan na pag-aralang mabuti ng Social Security System ang planong itaas ang kontribusyon ng overseas Filipino workers sakaling bumuo ng hiwalay na pension system para sa kanila. Itong tinalakay sa initial deliberations ng House Committee on Overseas Workers Affairs sa House Bills 176 at 5902 at ang pagtatatag ng OFW Social Security and Retirement System. Ayon kay Jill B. Oribello, Vice President for Actuarial Services Division ng SSS, mayroon silang reservations pagdating sa mas maagang retirement age ng mga OFW na 45 hanggang 50 years old. Sinabi ni Oribello, pwedeng lumampas ang 14% contribution ng OFW ng miyembro ng SSS dahil maapektuhan ang sustainability ng pension fund. Kabilang dito ang Workers Investment and Savings Program at ang mga pinasok na Social Security Agreement sa ibang mga bansa para maprotektahan naman ang social security rights ng mga OFW. Aminado rin ng SSS na malaking hamon para sa kanila na mula sa 1.3 million OFWs, nasa kalahating milyon lamang ang aktibo at regular na nagbabayad ng kontribusyon. Dahil dito ipinapanukala ng SSS sa Department of Migrant Workers na kunin ang SSS number ng miyembro at magkaroon ng data sharing agreement para makontak ang OFW pagdating sa ibang bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Reganan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, mga kandidatong magbabayad sa NPA para makapangampanya o manalo sa barangay at SK elections, binalaan ng NTF-ELCAC. Ang detalye atin sa ating RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Istea at Lakay, hahabulin ng batas ang sinumang mangangampanya para sa mga miyembro ng Communist Terrorist Group. Gayon din ang mga kandidatong bibigay sa extortion
ng New People's Army para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Yan ang babala ng pwersa ng gobyerno sa pangunguna ni Directorate for Police Community Relations Major General Edgar Allan Ocubo sa isang pulong balikbayan na inorganisa ng National Task Force to end the local communist armed conflict. Ayon kay Ocubo, maaaring kasuhan ng Anti-Terror Financing Act of 2012 at ng Anti-Terrorism Law ang mga kandidatong sasabit sa permit to win o permit to campaign ng mga rebelding terorista. May kukonsidera kasi ng mga itong supporter o nagtitinan sa CTGs na labag sa mga umiiral na regulasyon at batas. Ginawa niya Ocubo ang pahayag kahit aminado siyang wala pang tala ang PNP na nasabing kaso para sa nalalapit na halalang pambarangay sa Lunes. Sa bahagi naman ng Sidatahang Lakas ng Pilipinas, namumuro na umano ang Philippine Army na mapulbos ang natitirang aktibong unit ng NPA na tatagpuan sa Northern Samar. Ang Front Committee 1, target ng hukbong katihan ng Pilipinas na matapos ng bakbakan sa probinsya hanggang sa katapusan ng taon 2023. Bukod sa Northern Samar, ay rin siyang na guerrilla fronts pa umano ang NPA sa Ilocos Cordillera areas, Tarlac, Zambales, Southern Tagalog, Panay Island, Samar Island, Negros Highlands, Misamis Occidental, Caraga Region at Region 12. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Sandali naman sa ating balitang showbiz. At announcement lamang mga brethren mula kay Illustrious Potentate Mayor Chairman Roland Paulino. Tuloy po ang Masonic Unity Ride, Rain or Shine sa New Clark Government Center alas 9 ng umaga sa panguna ni General Noble Bong Faji Fajardo, ang organizer ng 400 big bikers. Wow, 400 ha? Dami nito ha. Fundraising po ito, mahabigan para po sa mga burned and crippled children. Ayan po ang advocacy ng tinutulungan ng Mabuhay Shriners, mga Shriners na members po ng mga Freemasons. At magandang hapon, Mr. Michael is my guy. Thank you very much, sir. Abay, malapit na maging 57 ang palitan ng dollar. Hala. Nagsara po ang palitan ng dollar kanina sa trading, foreign exchange. Ang palitan ng dolyar, mga misis, ay 56 pesos and 95 centavos. Ba? 5 centavos na lang, 57 na. Ha? Oo. Kaya tago mo yung dollar mo, baka tumaas pa. Wala ha? na lakay. Ay, wala na ba? Ay, bossing Pete Bellesa, ha? At parang Vic Lima, ha? At Pasay Chief Elmer Rillo. Ayan, yung mga dollar nyo, itago nyo muna, ha? At ganon din si Romel Cabanela. Alam ko si Ma'am Nelly Valdez, ha? Marami din itong dollar, ha? Itago mo muna, ma'am, ha? Ayan. Oy, eto muna, nagtatampo, ba't di ko daw binabati? Paul Gonzales, ayan, kagawad ng Anabu Imos, Cavite. Showbiz, Miss Thea. Eto na nga lakay, Boy Abunda at Chris Aquino nag-reunion sa Amerika. Ang detalye i-report ni Aliyah Ikatlo IV. Aliyah? Lakay at Miss Thea, inanunsyo ng Queen of All Media na si Chris Aquino ang naganap na heartwarming reunion nila kay King of Talk, Boy Abunda. 2014 pa nung huling magkasama sa iisang show ang dalawa na na-cancel din after a year nang i-anunsyo ni Chris na aalis siya sa naturang show at mula nito ay napabalitang may alitan daw sila ni Boy. Sa Instagram post ni Chris, masayang nagkikwentuhan ng dalawa at sabi niya ay nagulat daw si Tito Boy na kailangan niyang turukan ang sarili ng karayom. Naiyak din daw ito habang kinikwento niya ang pinagdaan ng treatment pati ang 18 piraso ng vitamins, supplements at iba pang mga gamot na kailangan niyang inumin. Sabi ni Chris, hindi formal na panayam ang nangyari sa kanila ni Tito Boy dahil through phone lang ang ginamit. Ayan, at least gumaganda na ang katawan ni Chris, ha? Nagkakalaman na siya, hindi na katulad nung dati yung grabing sakit niya, parang kalansay na siya, ha? Oo. Ngayon bumabalik na ang kanyang beauty. Yes. Tama ka nga dyan, lakay, na mukhang
unti-unti ay bumubuti na ang kalusugan ni Chris Aquino sa kanyang mga treatment dyan sa Amerika. At binati rin ni Chris si Boy dahil mag-birthday na ito ngayong buwan at tinawag niya ang kanyang kaibigan na keeper ng kanyang secrets at kasama niya sa lahat ng kinakaharap na pagsubok. Para sa Breaking Showbiz, ito si Aliyah Ecatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ecatlo IV. At pagbati pa ng advance happy birthday kay Tata Gilyeng Arsiaga ng Barangay Putatan, Muntinlupa City. Ang susunod na barangay kapitan. Pinabati ni Kuyang Attorney Byong Garing, Kuyang Mac at Alexi Arsiaga. At yan na po mabigyan ng kabuuan nating mga balitaan talakay sa ating palatuntunang break time. Ingat-ingat. Thank God it's Friday. Yay! Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. Susunod na mga balansyadong balita at Chairman of the Board, Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe.